gabhion mga kaigsunan, ipadayon nato ang atong katapusan nga bahin sa Baptist distinctives, and this is lesson number 8. And the title of this mga igsoon is Separation of Church and State. Dili ni siya sa Baptist lang nga gituhuan, kay nituo ani ang tanan nga mga relihiyon nga dunay separation. In fact, gilalis-lalis man ganina kay naay separation of church and state, hasta ang mga senador, ang mga congressman, kay bawo sila ana nga naay separation, unya mo na ilang gamiton pag sige nagpanghilabot ang Katolik. Di ba? Ang CBCP, pag magsige na silang panghilabot, ingnon din sila may separation ng church and state. Ang gobyerno kay bawo ana. O kita pod kay bawo ta, pero ang mga Baptist strong kaayo ani nga baruganan. In fact, gi-appeal gyud siya sa distinctive. So the way other churches or other denomination nga nagbarog ani, lahi ang Baptist pagbarog. Kung hinaot pa nga ato gyud ni siya ang mapakita mga igsoon nga lahi gyud ta. No, mo na gi-appeal gyud ni siya sa distinctive. Wa may laing pasabot na ng distinctive, makita ang distinction. Makita ang difference. All right, let's all stand, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful time with you, Lord. I pray that you will allow us, oh God, to understand the message that you wanted us to hear tonight. I pray that you will use me, empower me, oh God, and lead me to explain this lesson, oh Lord, for us tonight. Katapusan nga bahin sa Baptist distinctive. And I pray, Lord, that you will be the one to allow us and help us to learn. And this is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So there is a separation of church and state. Now, let's open in Matthew chapter 22, 21. Pulong mismo ni Kristo, mga igsoon, in verse number 21, nag-ingon diri, they say unto him, Caesar's, kay gipangutana sila ni Christ, kinsa mang dagway ang naa sa kwarta. So ningon sila, they say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Separation. Ihatag kung unsa ang para sa gobyerno, ihatag sad kung unsa ang para sa Ginoo. So diha pa lang makita na nato mga igsoon nga dili pwede nimo kurambuson. Alright? So dapat makasabot sa tani kay daghan application ani mga igsoon. Kung sa business mag-tax ta, sa church mag-tithes ta. Dili pasabot kung nag-tax na ka, di na ka mag-tithes. Kay lahi lagi na. Dili pasabot nga nag-tithes na ka, di na ka mo tax. Imo ni ng gobyerno naghatag na kog 10% dito sa among church. Walay labot na. Amen? Kay lahi ang panudlanan sa gobyerno, lahi ang panudlanan sa simbahan, lahi ang panggobyerno sa gobyerno, lahi sad ang panggobyerno sa simbahan. So managlahi sila mga igsoon ug way hilabtanay na. So there are three things tonight nga atong explain mga igsoon. Mag-una ta sa number 1, biblical foundation. Biblical foundation. Now, listen to this. For Baptists, the idea of a free church in a free state doesn't rest in political theory of human documents. It finds its basis in the Word of God. So ang simbahan dili mangayo og pamalaod didto sa gobyerno. How could I govern God's people? Wala. Ang instruction, ang tanan nga mga kanang angay buhaton mga igsoon, dili nato pwede kuhaon ngadto sa gobyerno. Tanang idea ug unsay angay himuon diri sa simbahan, dili pwede nato kuhaon dito sa gobyerno, kun dili mga igsoon naara gyud diha sa pulong sa Dios. Nasabtan nato ni Baptists believe in the religious freedom and the separation of church and state emerged from their unwavering commitment to the authority of the Bible.
Importante kayo na mga igsoon. No? Dili pwede nga kanang ang church and states imong i-fuse in. Dili pwede. Dili pwede nga imong i-mix ang pamalaod sa kalibutan o ang pamalaod sa Ginoo. So, naatay religious freedom. Ato naman ang gihisgutan nga naatay freedom. Naatay separation. No, gitudloan naman ta na. So, dili pwede mo gawas mga igsoon. Mao na nga kung ang simbahan wala na nag-follow sa Bible, masaag na. Ato na dagas gobyerno. Sa panginahanglan, sa protection, no? Ato na dagas gobyerno. Ato na mga igtabang sa gobyerno. Moapil paglinya sa ayuda mga igsoon. Kita mga igsoon, nagtuo ta nga kita nga mga anak sa Ginoo, we are above. We are peculiar people, special, above than others in blessings. Dapat labaw ta. Mao na nga wa tay labot anang mga ayuda kay gihatag na para sa mga less fortunate. Unya anak ka sa Ginoo, unya apil ka sa less fortunate. Naunsa ka? Diba? So, ila na. Kita kay part man ta sa body ni Christ, we should let them see the difference. Ang atong pagsalig, naaragyod sa pulong sa Ginoo. So when it comes a point sa atong kinabuhi, na mubangga na ang state mga kaigsunan sa atong faith, unsay angay natong buhaton? Acts chapter 5. Acts chapter 5, kinitabo sa ni sa panahon sa mga apostles. In Acts chapter 5, doon na gitubag diri mga kaigsunan si Peter. In verse number 28 to 29, the Bible says, saying, did not we straitly command you that ye should not teach in His name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Tanawa ra gud na ay gibawala na sila sa state. Gibawala na sila sa gahom sa kalibutan mga kaigsunan. Tanawa ko sa tubag ni Peter. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. Buluhaton sa Ginoo, giniyahan sa Ginoo. Dili kay buluhaton sa Ginoo, kontrolado sa gobyerno. Dili gud pwede makontrol ang church sa government. Well, naay mga point sa kinabuhi sa simbahan mga igsoon nga kung panalitan ang church way property, unya ang property kay kinuptan man sa gobyerno. Diba? So, muabide yun ta sa ilang balaod how to get the property. Dili na ito pwede gamitag Biblia, mga kaigsunan, ang tag-iyas yuta. Walihan na ito sa pulong sa Ginoo. Dili pwede atong dadon dito sa kanang palita, gidana ta dito sa korte, kay nangilog kag yuta, kay imong gi-claim nga iya na sa Ginoo, amo nang gamiton. No. Nya gidaka, gikiha ka, giadto ka dito, imo nang giwalihan ang judge. Agoy, prisuhon jud ka. Yung but-buot maka nga na may balaod sa kalibutan, you need to abide. Amen? Dili pasabot nga naa sa separation and the church is managed by God, ato na lang nang i-abuse. Kay ang Ginoo mismo, sa dihang ni ani siya diri, wala siya ga-abuse. Pero atong tumanon ang Ginoo kung nagsupak-supak na ang kalibutan sa mga butang nga dili pod kana bitong ni against sa pulong sa Ginoo. Kaya naman tayo gitawag law. Unya ang gusto sa Ginoo nga subayon man nato ng balaod. Pero kanang buot-buot ba? Ikaw na may nagbut-buot, imo man balion ang balaod. Gusto man ka mangangkon og yuta kay iya nas Ginoo. Madadara na nga pasakya ko kay ang tag-iyas barko akong papa. O madadara na. Kay pliter man na. Pwede naman ka i-consider nila nga may gamay. Bala nagwakay sila nituo sa imong giingon, pero considerable na. Pero kana mangilog kag yuta kay anak kas Ginoo. Makonsider pa ba ka anak? Sao na lang. So dili na pwede mangilog kag sakyanan kay anak kos Ginoo, kaning sakyanan na iyas Ginoo ako na ni. Di pwede.
Di ba? So di na to pwedeng kung ano. Pero sa ato nga pagkakristohano na hinumdumi na atay biblical foundation. So kung panalitan kanang hilabtan na sa government ang atong trabaho, pwede ta mobalibad mga kaigsunan. Pwede ta mo barog kung unsay atong gibarugan, kung maugyod ang pulong sa Ginoo. Number 2, defining church and state. So dili gi-define mga kaigsunan, una, ang state. Refers to governments. The Bible acknowledges that governments are ordained by God to provide law and order. So ang state, nag-refer na siya sa government, o na siya pasabot, o niya ang government, ang Ginoo mo nag-establish na. It established by God, ordained by God to provide law and order. Mga na ang sugo sa Ginoo mga igsoon, kung kinsa na ang naglingkod diha, kinsa na nakadaog, mao na gipasabot nga gitugyanan sa gahom sa panggobyerno, mao na atong respetuhan. Dili pasabot nga imong respetuhan ang imong kanang sa tawag na kanang gilabanan nga partido nga bisag pildi sila. Di ba? We should abide in the teaching of the Bible. Kinsa nang nakadaog mo na gitugutan sa Ginoo nga makaangkon sa power sa government, diha ta musabmitar. Alright? Respeto ta diha. In Romans 13 verses 1 to 5. Tanawa dire sa gisultis Bible, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So, naatay mga pamalaod aning kalibutan na, pritinan daghana. Ang uban wa nakahibaw tungod kay mapunan man siya kada tuig. Di ba? Ang uban makalimtan na rin ang balaura di ay. Mao na nga ang mga lawyer hala pitinaghan ng libro para sila makadaog, dapat well-versed sila sa mga ordinance, sa mga ordinances sa atong nasod. Kaning ato duha ra gyud ni taon, ato pag yung malimtan. Di pa gyud nato magamit. Di ba? Di pa gyud nato ma-apply sa atong kinabuhi. Duha ra gyud ni ato pag yung masupak. Kay pila na katuig nilabay sa imong kinabuhi, wa gyud na bautismohan tungod sa imong pagtudlo. You did not do the ordinance. You did not remember Christ. Hello? Muna'y kapait. Unya, inig panahon nga mag-Lord Supper, tuyuon yun nimo nga di ka mo kuhan. Kay nito makas Bible nga masakit ka kung dili ka nang qualified. So, wa ka ni partake. No? Naitabo naman na. Sa unang panahon, mga igsoon, mag-Lord Supper ta, naagi mo laktaw, di gyud mo kuha ba? Palabay lang. Gano man, kay mo siya di siya worthy. Gano di naman lang nimo get right imong kaugalingon sa Ginoo. Mo bitaw na nay wali before sa Lord Supper. Panahon sa paghinuklog. Di ba? Sa paghinomdom unsa may posibleng babag diha sa imong kasing-kasing. Sumala nga imo mang gimis. Mo na dakog problema sa kinabuhi mga kaigsunan. Dire gitudlo sa Ginoo tanan. Let every soul be subject unto the higher power. In verse number 2, whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. So delikado na yung supak-supak das gobyerno. Diba? O yung unang damnation na, dakpon ka. Giingnan kang no entry, mo entry yung ka. Yung mga ka, sorry sir. Mayon naman ito, baptist ko sir. Muna ka mga baptist, no, balungon gani. Magsige yun yung supak-supak. Mura na ka gasulti nila mga kaigsunan nga ang baptist, gahig-o. Di ba? Submitar ta na. Pag mga kita ta nga no entry, ayaw sud. Kay sa gobyerno man na. Kung makita ka no U-turn, ayaw lang sa U-turn pod. No. Diri sila pula po ay kumpiyansa kay na usahay kanang naanad tay nig alas 10 lusot-lusot na bisag asa pero na ay usahay mga atang. Wa pa kabuskuta ba?
Oh, nyawa biya gibutang diha ay ato-ato na biya na kay gikapoy na sila panakop nag alas 10 din na sila manakop. Mura bang ang iring magikapoy na sa kadaghan sa ilaga na kumilabot ninyo. Kapoy na gukod. Di ba? Sa Iskaryo, ang iring, inigagi sa ilaga, mukha na ito ang iring. Laliman ka, dagko pagmasol ang ilaga kaysa iring. Muagis tungod, wa na kahadlok ay. Mo na may tabo usahay kaysa ka lang ang balaod, mo tiko-ko na lang. Kaya ka naman, mas kusgan pa ang mga duminahan sa balaod. Muna problema. Dili na to na kopyahon. Kita nga mga Baptist, ipakita na to nga naatay respeto sa gobyerno. As much as possible gani, bantayan gyud nato nga dito di gyud ta mohatag og open comment ba didto sa gawas. Okay na lang magstorya ta pero sa Baptist ingon ana. Pero kung naay mga tao nga unbeliever, mga igsoon, pugngig yun na imong baba, ayaw jog, kana bitong apil-apil kas kuminto, kanisikuan, yun niya baptist ka. Unya, puros na naglingkod sa katungdanan. Diba? Usay, makatawal na ta. Labi na lang, I grow in the farm. Oh. Saan mo na naman yun na in public. Diba? Pero kanang accusation, kanang gi-accuse si Marcos, gi-accuse si Duterte, gi-accuse si kinsa pa na diha, nyo mag-apil-apil ka. Di ba? Nya mga ordena, si Marcos mo naglingkod ka nun. Unya, apil-apil ka. Oh, so madawat nimo gikan sa Ginoo, damnation. O nindot na kung buwag na ang dam ug ang nation. Kay dam, kuan man na, it holds water. Nation is nasod. Oh. Nindot kay na, mo na imong madawat, dam ug nasod. Oh. Pero wa man gisumpay man. Damnation, kadaot imong madawat igsoon. Unya dili na nimo makita lagi nga may tabo dayon na, but it will happen because it says in the Bible igsoon. Verse number 3, for rulers are not terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Di ba usay ang gobyerno, pag makita sila kanang citizen siya, usay tawag kanang law-abiding citizen, example sa katilingban. Tagaan nilag award, oy. Di ba? Tagaan nilag award. Unya ka ng mga pulis nakadakop og sayop. Ila tagag compensation. Sakit lagi itong na hitabo pero matay mahimo. Nasipyat naman. Pero ang gobyerno, andam nga mo bayad sa ilang sipyat. So naingon na, pero napoy usahay nga, dili nila makita mga kaisunan na sila kasipyatan. So, watay mahimo ana. Pero naagyon na, makita na nato. Nga naapoy kanang buhaton ng gobyerno ana. Alright? So, monang ang gobyerno, dili sila terror sa mga mayo. Kailisod po kayo na, gidakop ka, bisag nindot kayo imuhang record. Pero kung kanang kuan ka, kanang maayo dyo ka tinuod, unya nahimo kang kanang bitong blessing sa community, mga kaigsunan, ang gobyerno, i-reward ka, Unya, di ba, gisugo man ta na dito sa Ginoo sa community, nga mahimo tag example dito. O dapat awardi po tas gobyerno. Dapat awardi tas gobyerno. Dili ta problema sa gobyerno. Nakita'y husayon sa gobyerno dito. O, di ba? Dapat ang kanang gobyerno, kanang makakita sa lihok sa mga anak sa Ginoo. Unya, makaingon sila ba? Baptisme atong gikinahanglan ani. Ug makasugat sila problema ba, mayon din sila kanang ilhan tas baptis ani. Kanindot ana. Ngano man, tungod kay napakita nato mga kaigsunan kinsa ang baptist. Pero kung baptist away-away mo man na ilhan sa mga tao nga baptist sige na naglalis. Ang baptist wala nagkahiusa. Tilisura.
So, dapat dili mga igsoon. Look at verse number 4. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. Dakpon jud ka. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore, ye must needs be subject not only for wrath, but also for conscience sake. So, for example, adto ka, kulon ha, no jaywalking. Kisay mo gipangita? Ang manakupay. For conscience sake, na ay rules. No jaywalking diri, lakaw taunahan. Di ba? Di kay mangita ka sa why police? Why police? Oh. Dapat baptist ka na kay konsensya. Gitudloan ka sa Ginoo ana mga kaigsunan. Okay, 1 Peter chapter 2. Magkaton ta igsoon sa pamatasan sa pagkabaptis aning kalibutan na. Chapter 2, 13 to 14. The Bible says, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. So nakita na to ang mga ordinances diri sa kalibutan, pertindaghana mga kaigsunan, ayaw na nag-question na, usay di taganahan, pero wa tay mahimo kay na-aproban. Usay against sa ato ang gusto. But dili man pwede nga ang atong gusto mo'y tumanon kay pertindaghana lumulupyo sa Pilipinas. Dapat naagyon na'y usa ka lagda diha ordinance sundon. Another ordinance, sundon. Tanang mga ordinances, naa na diha, balaod. Kung ang balaod wala nagpatuman, kay bawo ka nga, di na mauala, baptisman ta. Diba? Mo na siya. Dapat mahimutang example. Kay mo na'y tudlo sa Ginoo. In verse number 14, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. So mo nagibuhat sa atong gobyerno kinsa to ang nakahimo og maayo sa kalibutan diri sa atong sa Pilipinas, tagaan dayog award. O pareha to mangingisda. Nakakita silag shabu sa dagat. Di nakadawat silag award 5,000 kada putos. Di na usa ka mangingisda, nakadawat siya og 200 kapin thousand. Usa 100,000 kapin. Di ba? Natagaan sila sa gobyerno. Unya ang wicked mind dayon mayon din niya karon o ang worth ato kay 100 million kung ano ana man ang worth ato 300 million ingon ana may worth asa man to dadon amo na wala tay labot ana. Pero nakita na to nga nag-award ang gobyerno, no? Oh, di ba? Kay kung ila tong gi-distribute, daghan na daot. Kung sila mismo na maligya ato, pareha sa gisulti sa usa ka mangingisda, natintal daw siya, oy. Kay na siya idea ba nga ang balyo ato perting dakua. Pero sa sige niyang padung na siya sa baybayon mga kaigsunan, siya gunahuna unsa kay kanang mahitabo kung madakpan ko unsay image sa akong mga anak. Di ba? Giuli niya. Dako kay siya nadawat. Unya niya siya nga wala siya nag-expect ba nga na siya madawat, siya nga limpyo pa akong konsensya. Yan nakadawat pa ko og award. Una na. Oh, makakita ni Kibuloy. Makadawat og award. Pila na gani ron? 10 million na. O di ba na-reward ba? Muna daghan na kay nag-treasure hunting ron. Daghan na kayo. Unya nakalisod lang kay dili dead or alive. Alive. Oh, alive. Pero kuan naman, location naman ang gipangayo. Wa man kag nagadakpa. So dili gyud bounty hunter mo gipangita. Di ba? Ang gipansugo. Kanang kanang informant lang ba?
Na-award, makita na to. So, i-praise ang katong mga good, pero dakpon ang mga wicked. So, muna trabaho na sa gobyerno, mga kaigsunan. Alright? So, what about the church? Ang church. Now, sa church, Baptists teach that the nature of the church is to, ay nature ang simbahan, na diri gatuyok mga kaigsunan ang atong participation ani kalibutan na nga dili ta mangayo og power og strength didto sa gobyerno kundi di ara diri mga kaigsunan lahi kayo. Lahi kayo. Kung ang gobyerno manggukod sa mga dautan og mopahalipay sa mga tarong, kaning atong trabaho mga igsoon is totally different. Number 1, spread the gospel of Jesus Christ. Amen. Sa good ug sa bad. Amen. We need to spread the gospel of the Lord. Dili ta apil anang manakop ta mga kaigsunan ug mga dautan kay ngano inikita nila nato dinhi sila mutuo sa ebanghelyo kay ikay nagpapriso niya. Di ba? Mabito na, sa una, wa pa ko'y kalibutan, ani mga kaigsunan, apil-apil pong kuan na mga pulis-pulis, oy. No, apil ko bantay bayan, apil ko kuan, kaya ako ba nga makakonect kong mga tao, makatudlo ko sa pulong sa Ginoo, pero ang tanaw majority mga tao, informant naman ko. Dili maayo, dili pwede mahigot ko, ana mga kaigsunan, because our job is different. Di ta manggukod o manakop o mga dautan, kundili madautan o mamaayo, nanginhanglan sa ebanghelyo, mga igsoon. Piniriso o di piniriso, nanginhanglan sa ebanghelyo. Okay? So, dili pwede, dadon na to ang logo sa manakupay. Dili pwede nga ibutan mo diri, Bible niya, diri, PNP. Sa una na appeal ko na, pero wako kita sa relevant mga igsoon. Tungod kay ang kanang PNP, tigpatuman sa balaod, manakop sa musupak. Kita, manakop data. Di ba kasabot na? Di man ta manakop. Muwali ta sa ebanghelyo. Wala in Acts chapter 1, verse number 8, klaro kay gisultis Bible, mga kaigsunan, ato ning trabaho, isip simbahan. Acts 1:8, unsay gisulti sa Bible? But ye shall receive what? Power. After that the Holy Ghost is come upon you. Naluwas na ka, nakadawat na ka sa power. Unsa naman ka? And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. That is your job. Your job is not to find who is at fault. Ang atong trabaho, dili ang pagpangitag kinsay dakponon. Ang atong pangitaon, mga kaigsunan, kinsa tong nagpadung sa impierno. And we need to snatch their soul. We need to snatch them using the gospel of the Lord. So muna ito ang pinaka-main nga trabaho, igsoon, to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Number 2, teach doctrine and develop believers. This is discipleship. Tudluan nato og doktrina. Unsa ganyan ang doktrina? Unsay pasabot ang doctrine? What is right? So mutudlo tag doktrina ato tudluag unsay sakto mga kaigsunan ug i-develop nato ang mga believer para mahimong unsa. Atong i-develop ang mga believers para mahimo silang disciples. Dili kay ato ra sila tagaan sa ebanghelyo niya pagkahuman la next. Mabitaw na nindot kayo igsoon kay ginamit na to atong resources. Dapat imo lang i-connect daan imong kugalingon anang imong prospect. Teach them personally about the resources. Make a connection. Dili man sayop atong kuan nila, di man wrong motive ta. Sakto man na nga resources atong gikuan nila, makatabang magyud nila. Ang nakanindot, dunay blessing nga imong giandam para niya, which is eternal security, eternal life, salvation, mga kaigsunan. Kaya kung kana mo imong iuna, balibaran na nila, kaya ang tanaw nila sa salvation, religion.
ug naa na sila'y religion. And how can you prove that your message is more valuable than the religion? Di ba? Pero kung napakita ni mo niya ang image sa usa ka Kristohanon, kay na-develop pug ka nga believer, nahimo kang disciple. So mapakita ni mo niya ang kinabuhi sa usa ka disciple, din maingganyo siya. Nindot lagi na inyong product, no? O siyempre, ang among product, good gospel of Christ. It can save, it can change, it can bless. This is our product. Naapag yun siya yung mga freebies. So freebies. Mansion in heaven. Streets of gold. Rivers na nag-flow from the throne of God as clear as crystal. No? A tree that bear 12 kinds of fruit. Mo na mga kuan, mo na unod aning amo ang produkto. O di ba? So ingon ana ang atong trabaho mga igsoon. Teach them what is right and develop them. So sa dihang na-develop na sila, they can do what you can do. Ang pangutana, na-develop na ba mo? O nagpabilin gihapon mong film? Sabi ng film, di maklaro way kahayag. Ang uban ninyo, wala kasabot unsay film. Kasabot ka sa film? Kamo mga Gen Z, kasabot pa mo unsay film? Mukuda ka, naanay murag plastic diha sa sod, o mo na'y film. Sa unang panahon, dili ka pataka si kuda, karon grabe. Grabe. Delete. Sa 50 katkuha niya, tuloy na-approve. Okay ra na. Pero kung film, pagkamahala sa film. Mo na kada shot dapat, siguro ay yun eh. Naliman ka, tapa, dugay ko kayo, kung ano sa, adjust. Dapa, adjust. Dugay kayo mo human, adjust. Karon, tira dia. Diya mo, nag-ana. Sa sunod, ana na. Laliman ka, film niya, gaana. Mahal to niya, gidevelop pag yun, di man makita. Mo na, unsa man mo, na-develop na mo o film gihapon mo? Nga dili mo maklaro kung dili ianak sa kahayag. Nga ang kahayag na apply na sa imong kinabuhi, klaro. Di ba? Di kay ang kahayag, wa pa nakuan mo na, negative. Tawag ana, negative. Amen? O mo na mga Kristohanon, gawa pa na-develop, mga negative sa church. Negative sa pamaagi, negative sa gipush, negative mga kaigsunan sa ato ang plano sa simbahan, puro raka kanang reklamo, niya wa man sad kay imong plano. Di ba? Nindot kani mga reklamador sa church, ato pag-guide ba? O sige, guide us! Asa ta pa dong? Kaya mo naman ay buhaton sa mga negative, magsigig tago ba? Tago iloyo. Si karabitong pangkuhan sa mga na-encourage mga, tumal mo na niya, abot mo niya, wanay klaro bi. Diba? Niya, panungon biya kas trabaho. Niya, wanay klaro, unsa mo ka. Ano na. Mga negative, pagtuo. Diba? Niya, ikaw po, bito no? Dito patakaw Check din na sa pastor Yung sinetabo sa imong kinabuhi, negative. Natakdan ka siya pagka-negative. Di ba? Wa ka na process. Mo na kapait mga kaisuna. Yung tuguti nga, mo na may tabo sa imong kinabuhi. So you need to teach the doctrine and you need to develop. Kay mao gini atong trabaho sa Matthew chapter 28. Wa nagilain mga kaigsunan. Matthew 28. Digi ko mapulag basa ani. In verse number 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Pasabot na mga kaigsunan, you cannot develop somebody if you yourself is not a developed Christian. Kaya ang gusto sa Ginoo, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ikaw mismo, na-observe na nimo, nabuhat na nimo, na-develop na ka, then imo sad gitudlo ngadto sa uban. Diba? Dili kay parihas sa gobyerno mga kaigsunan nga naay balaod diha, nga hasta tong tigpatumas balaod ni supak. So ang katong kuan musunod untas balaod, uy, balaod man to. Mukopya sila kay balaod ganito. Mao na siya kapait. So kita mga Kristohanon, sa di pa nato itudlo, ato na kuan na nato, i-experience na nato. Because we cannot develop someone else if we are so negative. Kaya wapata na develop. Diba? Unya anak kanindot mo kunan kung develop ka, nya siya imong gipaningkamutan nga develop, wa mo nag-compete. Kay puro man mo mugawas nga beautiful. Why competition ba? Mo ni diri simbahan, why competition diri? Kay pariha ra tagituman. Sa dihang dituman ko sa Ginoo, unya mo ni ang epekto sa akong kinabuhi. Ako kang gitudluan para mutuman sa Ginoo na pariha na tag-epekto. Mag-compete data. Mag-rejoice ta together. Diba? Dili ka mag-uol nga siya, mulabaw ni mong gamay, di ka mag-uol bisag mulabaw pagdako. Nga naman, usa ka adlaw, parihason sa ko, pwede di ay na mahitabo. Usa ka adlaw, maparihas po ko anak niya. Kaya nga naman, parihas ra tag Ginoo gialagadan. Pero kung mahimo kang covetous niya, mahimo kang envious niya, awa na, hutdan kas Ginoo. Well, never be envious to a Christian. Mo na gingon to sa Ginoo, rejoice with them that do rejoice. And weep with them that weep. Dapat natin empathy. Okay? So, let's go to Ephesians. Ephesians chapter 4. And in verse number 11 to 13, the Bible says, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Question, kasi nakadaog ani nila? Wala, because they are not in competition. They are doing the same thing. They are helping each other to please God. Unsa may reason, ana, nganong nanawag ang Ginoo mga tao, mga kaigsunan, nga managlahi ang ilang obligasyon. In verse number 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Maunay reason. Unya, kung mag-compete ni sila mga igsoon, unsay mahitabo aning perfecting? Unsay mahitabo aning edifying? Magkagubot. Di ba? So kita, managlahitan na Sunday school teacher, naunya tayo mga extension pastors, mga preachers sa atong simbahan, mga kanang kuan ba mga support, direct support sa pastor nga mga membro nga mga men. Pagkaninduta, you are not in competition kasi mas maayon niyo mo wali, kasi mas maayon niyo mo witness. Wala mo nag-compete. We are doing the same thing to edify the body of Christ. Para ma-perfect ang mga saints. So mo na atong tinguha, mo na nga wag gyud kuan mga igsoon nga kanang magsinawayay ta ba dapat wala jud na. Kung makita ka og weakness sa imo usa ka tawo, then you tell him. Do not tell others, you tell him. Then help him. Para dili makadaog ang yawa sa atong taliwala. Amen? So manay reason mga kaigsunan, naa si apostles, karon na may apostles. So naay prophet, nahimo na rin siyang gift. No, naay mga makikita mga talan-awon ba. Unya, some evangelists karon present pa ni kanindot na ning unaan ay mo surrender pastor. I want to be an evangelist. So ikaw ipadala-dala nako.
Diba? So kung evangelist ka, you are the preacher of the gospel and encourager of the soul winner to win more souls. Mo na trabaho sa evangelist. So kung nataan na, tanawa na ko sa kanindot mga igsoon ng simbahan. Kung naataaning kani, nanay mag-surrender pagka-pastor, teachers, helping each other to perfect the saints and to edify the church. So nindot kayo. So say may tabo na to sa part aning nasod, mga igsoon. Sa sugot sa dili, doon ay separation ng church ug state, we are in the same earth. Wa man ta gibuwag sa Ginoo sa kuan na lain atong kalibutan, lain ilaha nag-ipon man ta. So para mapakita nato nila mga kaigsunan that we are doing our job, manawag sila nato because they need what we do. Kaya nakita nila ang difference sa mga Baptist. Ang Baptist di palaaway, ang Baptist di mangingilad, ang Baptist kanang mapagbigay, ang Baptist matinabangon, kay makatabang. Di ba? Nya wag ginalista dito sa ilahang kanang listahan sa mga four-piece mga Baptist ang religion. Kay religion mala religion. Wa tay mahimo bisag to delete ni religion ato pero mao man sa may suwat ni mulain. Unya na dito Baptist. Way Baptist makitaan ba? Sa mga ayuda, way Baptist makitaan. Di kay gidapan nimo tanan nimo mga kuan naglinya mo puros mo Baptist. Kaulaw mo na. Unsaon pagkita sa gobyerno na naghimo ka sa imong obligasyon? Tanawa ra gud. Imong gipakawawan ng Ginoo nga naggamit nimo importante kay kas katilingban. Mo bitong gibuwag na para makita ang imong trabaho. Mo nang gibuwag na nga wa ka dili ang gobyerno gahatag nimo sa mando, ang Ginoo gahatag nimo sa mando mga kaigsunan para makita nila ang epekto sa imong trabaho and how good it is kung nahatag na nimo dito ang tabang dito sa atong government. Mo na siya nindot. Pag mao na makita mga kaigsunan, panalangin sa Kristohanon. Hantod kano sa man nato trabahoon. Ingos verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hantod nis katapusan. Kay mahimo gyud ta mga kaigsunan kaning 13 mahitabo nito ana ta didto sa gingarian sa Ginoo. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen? Pero kung samtang naapat diri, nagkahiusa atong pagtuo mga igsoon, makita ang power, makita ang result sa atong trabaho. So pag makaibaw sila, baptist na imo. Di ba? Masikat pa mga kaigsunan. Bisan to dili perfect ha. Ang Eagle, mas nahibawan pa nga na socio-civic. Di ba? How wonderful igsoon. Nga madunggan nila, kakaning baptist, matinabangon ng baptist. Pag naay calamity, ang baptist mag-una. Unang linya. Unay kapait, kaya lain man na nauna, nag-una maglinya. Dapat, pag naay calamity, ang baptist nag-una dito, kay manabang, dili kay mangayong tabang. Diha nato ni tan-awon ang kaning separation mga igsoon. Lahi ang ilang trabaho, di ta manaway ang trabaho sa gobyerno. Di ay atong trabaho diri. Kay mao ni atong obligasyon. Time pa nasabtan nato igsoon. Unya ang atong kuana ni wages direct from the Lord. Mao na nga mahimo gyud ang blessing. Number 3, unsa man ni nato pagbuhat mga kaigsunan? Minister in Christ's name. Do it in Christ's name. Maabot ang panahon, gi-bless na ka sa Ginoo because you're doing your job, nag-develop ka og mga Christian, na wala ka nagsunod-sunod anang weakness sa government, mga igsoon nga ang balaod dili matuman, pero diri na atay gisugo sa Ginoo, gilahi man ni atoa, gisugo ta sa Ginoo, imo jung gibuhat, nagtudlo kag doktrina, nag-develop ka og believer, ang nahitabuan na gi-bless ka sa Ginoo.
then minister in Christ's name, not in your name. Kung manabang na ka, kung manghatag na ka, in Christ's name. Because sometimes, unaware mga igsoon, nanabang ka. Tanaw sa appreciation ni Christ ani. Matthew chapter 25, 35 to 40. Nagtrabaho sila, nanabang sila, wa sila nagdahom, igsoon, nga na-appreciate ni Christ. 25, 35 to 40. Sige sa Bible. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. O sa atong kinabuhi, kapilata makadawat og makasugat og taong gigutom. Kapilata nakasugat og taong giuhaw. Kapilata nakasugat og tao mga kaigsunan nga wa bitoy kapadulngan sa kinabuhi, stranger. Unya atong gipadayon. Or kapila nato sila balibari. Kapilata nakitag taong gigutom, niyo po ka, ako po gutom. Kapilata kitag taong giuhaw niya, miyo po ka, ako gay way tubig. Pero, ayaw na lang itong opposite, kaya nagisgot man ta sa atong kuwan. Mabit na basahon niya ang kaning katong wala ni buhat ba? Ang ato na basahon karon ang kaning ni buhat. In verse number 36, naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Verse 37, then shall the righteous answer him, saying, Lord, katong ni buhat ba? Niyo ni siya, Lord, when saw we thee an hungered, and feed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? Kano sa man ni nahitabo, Lord? Pero sige tubag, sige no, in verse number 40, and the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Minister in Christ's name. Put it in mind, mga igsoon. Anything that you do, good things, good or bad, kaya ang sunod ani, kato namang wala ni buhat, ye are doing it unto the name of Christ. Amen? So, dapat imo nang hunaon yun. When there is an opportunity to help, make sure that you can help and do it in Christ's name. Are you following? Because that is our participation in the community. Being a Baptist. Being a part of the body of Christ. That is our duty. O karon naka-duty na ba ta? Kaya na ba natong mo duty? O nangita pa ka sa requirements? Kaya wa pa kakapasan. Mo bento ni trabaho sa pastor mga igsoon, dili lang kay giyahan ka sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, kundi giyahan sad ka sa pag-aplikar sa pulong sa Ginoo. And without the word of God, you cannot understand this. Nga naa di ay trabaho nga ingon ani di ay. So mao na trabaho na sad sa pastor to enable you, to help you, ma-enable ka to apply God's word. Kaya bisa kung saan pa na kung ingon ka mga igsoon, kung naay gigutom, tabangi, brad, nga ikaw, mga igsoon, miyunay ka, pagka nasa ko, pastor, binalipong naman ko, pastor. So, saan pagtudlo ni mo, kung ikaw, out of tune ka, wag yung special number mahuman. Di ba? Nindot na kayo, nanay nota, nanatay pianist, nanatay kuan niya. Tuduan ka, yung ani pagkanta, brad, ani ang tuno, brad. Yung pagkuman mo, siwil man dyan ng imuhang intawon nga kaugalingong nota nga wa sa listahan. Di ba? Daghan lang ko kay nang nota god niya, nagyo kay imong kaugalingon.
Nga bisag kung sa og igo sa piano, di gyud maigo, mulihis gyud siya. Maglibo ko, unsa man ang klaseng vocal cord na, nga na may kaugalingong nota, nga wa man sa listahan sa music. Ha? Naay originality? Kana, positive na. Then make your own piano? Kay, inigpangita sa kuan, sa nota sa kuan, ana, piano, wa man yun na imong nota, brad. Ala, paghimog imong piano, kay para ma-appreciate nato ng kuan ba? Originality. Bisag gitara lang sa imong buhaton, ana nya. Maghimo kag imong kaugalingong chord. Kaya wala gyud naigo sa chord ang imong kuan. Di ba naingon na ba? So, unsa may kapuslanan sa pagtudlo nga naa nata able nata mutudlo niya pagkahuman wa gyud. So di siya mapuslan. Di ba no? So karon gipakita naman ta sa Ginoo. Kung sundon na gyud nato siya, ma-in-tune gyud ta diha sa Ginoo. Di na ta kinahanglan mohimo og kaugalingon natong piano. Ang Ginoo nay mo ayo ani atong vocal cord para ma-in-tune sa music sa Ginoo. I'm talking about our life. Niyo na Ginoo pakana ang gigutom. Dili ka in-tune. So kung musugot ka, mutuman ka sa Ginoo, musunod ka niya, para mapakita nimo ang difference, mga kaigsunan, sa pagkabaptis nimo, ma-in-tune ka sa Ginoo. Pag ingon sa Ginoo, pagka nagigutom, yes, Lord. Di ba? Unya, gabudget magka. Pagka nagigutom, tagaan nimo og lean and green coffee, imna ni, di kagutmon. Oo, di. Nahimo pa kang blessing. Makawa gyud biya gutom. Di ba? Makaluwas gani sa kakuyapon. Kanang panggutom di maluwas. Mao na mga igsoon, dapat blessing ta. Okay? Nasabtan na to ni. Ministers or minister in Christ's name. In Christ's name yun. Dili ikaw. Ato tas katapusan. Katapusan. Biblical foundation. Defining church and state. Ikatulo, mutual benefit and separation. Na ay benefit, mga kaigsunan, ang government o ang state. Kaning separation sa church and state, both church and state, naa sila'y benefit. So, number one, ideally, the relationship between church and state should be mutually beneficial. Dapat beneficial gyud sa both parties. So the state, tanawa, unahon na to ang state, the state provides order and safety, which aids the church in fulfilling its mission. Tabang na sa gobyerno para sa church. So dili pasabot, gilabtan niya ang church, kung dili, gi-aid niya ang church. Do gibuwag na sa Ginoo mga kaigsunan, but not to fight each other, but to help each other, to benefit the separation, mga kaigsunan. Alright? While the church contributes to a positive social order by developing law-abiding, hardworking, and honest citizens. So kung muhimo lang yun ang church o ang state sa ilang responsibility, beneficial para nilang duha. Amen? So, ang gobyerno, nag-aid sila sa church. Kanindot naman lang, kung na-favor ang church, pag church, mga kaigsunan, easy ang pagkuha sa property, easy ang pag-approve sa mga project. Pag church ba, kanindot naman lang. Di ba? Pero, maghuhat na kung mabuhat na nila. But, dili pasabot nga ang gobyerno, wala kayo support sa church, dili ta mabuhat sa ato. Let us not stop providing and developing law-abiding citizen, hardworking people para sa community, mga kaigsunan, honest nga lumulupyo. Dili ta mo hunong og himo og ingon ani para inigabot sa panahon ba? Lipay kay kuan ni tawhanaw kaning kay naa pa sa employment ba? Lipay kay kuan ni empleyado ha, baptisman di ay ni.
Sa una, gikasabaan pa rin ako, kaya di gyud mo trabaho Domingo. Pero lahi man ni siya. Honest man. Di ba? Lalima ka, nahabilin dia 100,000 na uli gyud. Sir, nahabilin ni sir, pag out na ko kagahapon, nahabilin ni sir, 100,000 man eh. Kung laliman ka na, giuli. Di nakapatrabaho og Domingo. Di ba? Pero kung, nawa mga 100,000. Oh. Nga nawa ni mag-iuli 100,000, ang Ginoo gani, imong tulison. Di ha, magkanagsugod. Di ba? If you can rob the Lord, kana pang uban. Pero lahi man, ang atong misyon, mga igsoon, i-develop man nato ang honest citizen. Mag-develop ang tawag hard worker people, hardworking nga mga tao. Nag-develop man tawag law-abiding. So, ang pangutana, mag-uol bang gobyerno, ana? Dili. Nakatabang tas gobyerno. O, di ba? Imbes sa mga pulis, may sigukod sa mga kawatan, ang mga pulis, makita na nato na mental sa eskwelahan. Kaya wala naman sila dakpon. Wala naman. Gamay naman lang ila dakpon kaya ang mga baptist na nabang nadbuutan naman ang atong community. So, sa may buhaton sa pulis. Niminos naman ang crime. Diba? So, makahimo na sila og socio-civic. Pero mga pulis, why tog taon kaya nagsigpangita sa tulisan. Oh, kaya what ni work ang church sa ilang responsibility. So, dito magpakauwaw. Number 2, Baptists contend that, minota ha, this mutual benefit work best when the institutions of church and state remain separate and neither seek to control the other. Wala gay plano ang church mo control sa gobyerno. Wala plano ang gobyerno mo control sa church. Kung nagpabilin nga ingon ana mga kaigsunan, nagpabilin nga nindot ang benefit. So muna dunay mutual benefit. Mo work out siya best kung ma-maintain ang separation. Amen? So, ayaw na i-apply sa pamilyang nagkagubot, ha? Tingali, makaangkon tag mutual benefit ani kung mag-separate ta. Dili na siya applicable sa pamilya. Applicable na niya sa gobyerno o state. Nga di yun sila pwede ipunon. Alright? Number 3. The state should not dictate doctrine, worship style, organization, membership, or leadership personnel to the church. Dili siya pwede nga mohatag og kuan o padadaan ka og congressman diha para mo'y magpastor diha sa imong church. Dili man ni siya department sa government, di ba? Nga ang gobyerno magbuot kay siya palingkuron diha. Paghawa na ni Inday Sara sa DepEd, gipulihan kang Anggara. Sila'y magbuot ba? No, karon pag ang pastor namatay na, mingon din ang gobyerno, okay, namatay ng pastor dito sa kuan, okay, kisa man ito ipadadiri, magpili sila gila, wa sila'y labot, ana. Di ba? Wa sila'y labot. So, ang state dapat dili mo diktar kung unsay itudlo sa simbahan, kung unsa ang klase sa pag-worship, kung unsa ang organization nga mahimo sa church, kung unsa ang membership, leadership, personnel nga mag-handle sa simbahan. So kung ma-maintain lang ang kanang gobyerno nga dili hilabtan sa church, o niya ang church dili hilabtan sa gobyerno, o niya ang tumong mga kaigsunan is to honor God and to honor civil authority, nindot kaayo, harmonious kaayo kinabuhi sa kalibutan, no? So kung mo na'y mahitabo, daghan kayong mga tao sa gobyerno, mga igsoon, mangita gid sila Aritas Baptist kay maayo ni sila tudlo. Pero ipakita na to. It can happen. Maintain the separation, but you need to do your part. Amen? Do your part. So praise God. Let's all bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father,
Thank you so much, O God, for this remaining lesson. Nga among gihuman sa Baptist Distinctive. And this is very crucial, dear God, if we, being a Baptist, doesn't know kung unsay among responsibility sa community. We should not be critical to the government. We should abide in each law. And we should show the example of being a Christian. We should bear the name of Christ. And we should develop people who are honest, hardworking, and those people who are willing to serve, especially those who are in need. Dear God, we want to be counted among those kind of people. Please, Lord, bless your people with that kind of desire. And let that desire come true. Dear God, in this invitation, I commit to you your people, dear God, to come. If there is negativity in their heart, help them to commit that to you, O God. And please allow each and every one, O Lord, to embrace your plan and your will sa among kinabuhi, because that is the only way that we could enjoy our life while staying in this world. And when we are already in your kingdom, mapuno mi sa award. So salamat kay Lord sa mensahe karong kagabion. And I pray that you will bless your people to come in this invitation, O God, to honor you, to glorify you in your altar. In Jesus' name we pray. Amen.